Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1151. Isang nasa katanghaliang gulang na elder ng Heavenly Thunder Hall ang tumalon sa napakalaking singsing na iyon sa gitna bago kumuha ng napakalaking stone tablet mula sa kanyang special ring, at sinabing, magsisimula na ang pagsubok sa katawan. Team 1, kayong lahat, sumampas sa ring. Susunod, 15 tao ang tumalon mula sa ibaba, isa sa kanila ay isang kabataan mula sa Profound Water Thunderworm. Hindi ka pinapayagang gumamit ng tunay na chi o ang kapangyarihan ng all manifestations para atakihin ang stone tablet. Number 1, simulan mo na ang trial, sabi ng nasa katanghaliang gulang na elder. Hindi masama ang swerte ng number 1 nanogram Team 1, na nakakuha ng unang pwesto. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang mga resulta ay una rin. Ito ay isang matipunong lalaki, isang disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Ang kanyang balat ay maitim, ang kanyang buong katawan ay mukhang matipuno at makapangyarihan. Siya ay umungal ng malakas, baliw na tumakbo patungo sa stone tablet bago marahas na sumuntok gamit ang isang kamao. Pang! Isang muffled sound ang umalingaw habang ang kamao ng taong ito ay pumasok sa stone tablet. Eksaktong 3 pulgada, 6 na bituin. Inalis ng nasa katanghaliang gulang na elder ang kanyang tingin bago itala ang mga resulta. 3 pulgada ay 10 sentimetro. Ang bawat eksperto sa Nether Passage ay may kapangyarihang hatiin ang mga bundok at hatiin ang lupa. Kahit na hindi gumamit ng totoong chi o ang kapangyarihan ng lahat ng pagpapakita, maaari pa rin silang sumabog sa isang bundok sa lakas ng kanilang mga kamao. Gayunpaman, ang stone tablet na ito ay hindi simple. Ito ay cold steel, isang material na ginamit sa pag-forge ng grade 2 na artifact ng Heavenly Connection. Dahil nakapag-iwan ng 3 pulgadang marka ng kamao dito, ang matipunong lalaking ito ay maituturing na isang piling tao sa unang antas ng yugto ng Nether Passage. Sumunod ay ang number 2 nanograms pagsubok ng Team 1. 2.9 pulgada, hindi kwalipikado. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na elder. 3 pulgada ang pamantayan para sa 6 na bituin. Bagamat medyo maikli ang 2.9 pulgada, hindi nila babaluktutin ang mga patakaran dahil maghihintay lamang sila para sa susunod na pagsubok. Walang magawang umiling ang number 2 nanograms Team 1, tahimik na sinisisi ang sarili dahil sa pagiging maluwag kanina. Kung saglit lang siyang nagtanim ng mapait, tiyak na makapasa siya. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ang mga nakapaligid na tao ay medyo naiinip ding nanunood. Gusto nilang makita ang lakas ng dalubhasa ng Zhao family na iyon. Napakabilis, sa wakas ay turn na ng kabataan ng Profound Water Thunderworm. Nandito na, sa wakas siya na. Bagamat siya ay nasa ikalawang antas pa lamang ng yugto ng Nether Passage, hindi kayang ikumpara kay Zhao Chong, dapat man lang ay maabot niya ang 8 bituin, di ba? Naaalala ko na sa kasaysayan ng ating Heavenly Thunder Hall, ang pinakapangit na henyo ay nakasuntok ng 9 na bituin sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Ang nakapalibot na mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay nagsimulang mag-usap ng mahina. Hindi lang iyon, maging si Yezuan ay idinilat ang kanyang mga mata. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang Profound Water Thunderworm na ito. Number 10, simulan ang pagsusulit. Nakikiusyoso rin ang nasa katanghaliang elder. Oo, tumango ang binata na tinawag na Zhao Heng. Maya-maya, inipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at sumuntok pasulong. Bang! Bumaon ang kanyang kamao sa Frost Steel. 4 na pulgada, 8 bituin. Nagningning ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang nang ipahayag niya. Hoa! Nagkagulo ang mga tao. Ang ikinagulat nila ay hindi ang 8 bituin. Ngunit si Zhao Heng ay kasalukuyang nasa anyong tao. Kung magagamit niya ang Blackwater Lightning Flood Dragon, ang suntok niya ay hindi bababa sa 8.5 bituin, o kahit 9 na bituin, tama ba? Ang Blackwater Lightning Flood Dragon ay talagang makapangyarihan. Ang Darkwater Lightning Flood Dragon Clan ay talagang isang nakatagong panganib. Maraming elder ng Heavenly Thunder Hall ang nag-isip sa kanilang sarili. Dahil sumali lamang sa Heavenly Thunder Hall sa loob ng ilang maikling taon, ang Profound Water Thunderworm Clan ay naging numero 1 clan sa ilalim ng Ling family.
Wala silang pagpipilian kundi ang mag-ingat laban sa kanila. Si Zhao Heng ay labis na nasiyahan sa kanyang sarili matapos makakuha ng isang 8 bituin na pagsusuri. Nagtaas siya ng ilong at tumingin sa paligid bago bumaba ng stage. Sa lalong madaling panahon, ang mga resulta ng unang grupo ay naitala lahat. Ang mga umabot sa 6 na bituin ay kwalipikadong lumahok sa ikalawang round ng pagsusulit. Hindi gaanong pinansin ni Yesuan ang mga sumusunod na pagsubok dahil bahagyang tumingin siya. Ang mga nasa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage ay nakakakuha ng 7 bituin sa pinakamababa. Ang mga mas malakas ay maaaring makamit ang 7.5 bituin o kahit na 8 bituin, kahit na walang isa ang nagawang gawin ito. Sa wakas, oras na para sa ikatlong grupo. Iyan ang guhan ng Gu family. Nakapasok na siya sa ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage. I wonder kung ilang bituin ang makukuha niya. Kahit 8.5 bituin, o 9 na bituin. Anyway, ayos lang basta hindi mas mababa sa Blackwater Lightning Flood Dragon. Ang mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay tahimik na nag-usap muli sa kanilang mga sarili. Habang ang numero 1 henyo sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall ay nakamit ang 9 na bituin sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage, siya ay 20 pa lamang noong panahong iyon. Ang pinakaangkop na edad para makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land ay 25. Ang halimaw na ito ay natural na hindi pumasok, dumating lamang upang subukan ito. Nakalulungkot, hindi nagtagal matapos ang pagsubok, siya ay dumanas ng isang matinding suntok sa gitna ng pagsasanay, kaya nahulog. Naglakad ang guha na iyon sa harap ng Frost Steel, pagkatapos ay sinuntok ng masama. 4 na pulgada at 7 bituin, 9 na bituin. Kasiya siyang tumanggo ang nasa katanghaliang elder, na nagpapahayag. Impressive talaga, konti na lang at maabot na niya ang 9.5 stars. Sayang naman. Ito ay isang pagsubok lamang sa katawan, hindi rin ito tulad ng anumang mga gantimpala. Sino ang nakakaalam, si Guhan ay maaaring nagtitimpi pa. Totoo yan, nakumpleto ni Guhan ang kanyang pagsusulit, pagkatapos ay umalis sa ring. Sa ibaba, pinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata habang nakatingin sa screen, natuklasan na kanina lang ay nagtitimpi si Guhan. Kung hindi, 9.5 bituin ay walang problema. Nagpatuloy ang pagsubok. Sa ika-4 na grupo, mayroon ding disipulo ng Blackwater Thunder Flood Dragon Clan. Gayon din sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage, nakakuha siya ng 8 bituin na pagsusuri. Tinatansya ko na ang iba pang 4 na miyembro ng Blackwater Thunder Flood Dragon Clan ay lahat ay makakakuha ng 8-star evaluation. Matapos magsalita ng mahina si Ling Xiao, lumingon siya para tingnan si Yesuan, at sinabing, Yesuan, ilang bituin ang mayroon kang tiwala na makukuha? 7 bituin sa pinakakaunti, sagot ni Yesuan. Gayunpaman, siya ay pagiging mahinhin. Nadama niya na kung siya ay sumuntok sa kanyang buong lakas, makakakuha siya ng isang 8-star evaluation. Kung ginamit niya ang Beast King's Rampage, hindi magiging problema. Ang 9 na bituin. Gayunpaman, walang mga gantimpala para sa pagsubok na ito, kaya hindi na niya kailangang ihayag ang kanyang tunay na lakas. Ang paggamit ng Beast King's Rampage ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga bangkay, at madaragdagan lamang ang kanyang lakas pagkatapos gamitin ito. Para sa isang tulad niya na nagtataglay ng lakas ng All Mammoths, ang Beast King's Rampage ay inalis. Kaya, hindi na niya kailangang kolektahin ang mga bangkay ng Heaven-reaching beasts, at hindi rin kailangan para sa kanya na gamitin ito. Tama. Nakalusot ka lang sa Nether Passage stage. Kung magtatagal ka pa, hindi magiging problema ang 7.5 bituin. Hindi ito masyadong inisip ni Ling Xiao. Tumanggo lang siya at nagpatuloy sa panunood ng test. Sumunod ay si Shu Liang ng pamilya Shu. Nakakuha din siya ng 9-star evaluation, katulad ng kay Guhan. Sa wakas, turn na ni Yesuan ng Group 7. Sa ilalim ng utos ng nasa katanghaliang gulang na si Elder Zhang, ang 15 tao ng pangkat 7 lahat ay tumalon sa ring. May isa pang disipulo ng Blackwater Thunder Flood Dragon Clan sa parehong grupo ni Yesuan, at nagkataong nasa harap siya ni Yesuan. Sa unang 13 tao, ang ilan ay pumasa sa pagsusulit, habang ang iba ay nabigo. Hindi nagtagal, ang kabataan ng Blackwater Thunder Flood Dragon sa harap ni Yesuan. Ha!
Ang kabataang ito mula sa Blackwater Thunderflood Dragon Clan ay hinampas ng buong lakas ang Froststeel Stone Tablet. 4 na pulgada 3, 8.5 bituin. Ang nasa katanghaliang gulang na Elder ay nagpahayag ng may pagtataka, 8.5 bituin. Ito ang pinakamataas na marka sa mga nasa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage, pangalawa lamang Kinaguhan at Shuliang. Masyadong nakakatakot. Nakuha niya talaga ang 8.5 bituin, pangalawa lang sa numero 1 henyo ng ating Heavenly Thunder Hall. Kung ang Jowlai na ito ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, maabot man lang niya ang 9 na bituin, tama ba? Ang Jowlai na ito ay mula sa lahing demonyo at nabuhay ng 100 taon. Paano niya maihahambing ang henyong iyon ng ating Heavenly Thunder Hall? Tama, habang ang lahing demonyo ay may mahabang buhay, mahirap ang paglilinang, at nangangailangan ng oras upang manirahan. Bukod dito, ang kanilang mga kakayahan sa pag-aanak ay mahirap. Tayong mga tao ay pinagpala ng langit, at ang bilis ng ating paglilinang ay mas mabilis kaysa sa kanila. Panipi, Kabanata 1152, tapos na ang pagsubok. Umalis ka na. Pinalayas siya ng medyo may edad na elder. Ano ba ang yabang? Kapag naging dragon ako, talagang tatapakan ko lahat ng henyo ng Ling Clan mo. Malungkot na sabi ni Jowlai at umatras. Ngayon, turn na ni Yezuan. Dahil nasa unang antas pa lang siya ng Ethereal Opening Realm, hindi siya pinansin ng marami. Ang bawat isa ay nag-uusap sa kanilang mga sarili. Walang reward ang pagsubok na ito. Bibigyan ko lang siya ng 6 na bituin. Ayaw ni Yezuan na maging masyadong bongga, kaya diretso siyang sumuntok. Gayunpaman, pinagsisihan niya ito nang pumasok ang kanyang kamao sa Froststeel Stone Tablet. Hindi maganda, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yezuan. Dahil gusto niyang magtago ng lakas ay nagpigil siya. Ang suntok na ito ay hindi talaga tumama sa 3 pulgada, ito ay 2.8 pulgada lamang. 3 pulgada ang pamantayan para sa 6 na bituin. Kung ang isa ay hindi umabot sa 6 na bituin, sila ay aalisin. 2.8 pulgada, tao. Naramdaman ito ng nasa katanghaliang gulang at sinabi. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, biglang umatake si Yezuan. Anong ginagawa mo? Galit na galit ang matanda. Isang beses lang nasubukan ang lahat, ngunit naglakas loob si Yezuan na maghagis ng 2 suntok. Hindi niya ba siya pinapansin? Pang! Isang suntok na naman ang lumitaw, at biglang tumahimik ang mga tao. This brat is in trouble. He actually ignored the rules. Sa tingin ba niya makakapasa siya ng isang suntok pa? Napakaluman ni Elder Ling Qiang. Binaliwala ng brat na ito ang mga patakaran. Kahit na siya ay isang pangunahing disipulo, hindi niya maiiwasan ang pagagalitan. Sai, naaawa ako sa kanya. Ang ilan sa mga nakapaligid na alagad ay nagsiwalat ng nakikiramay na mga ekspresyon, habang ang iba naman ay nagsiwalat ng mga nalulugod na ekspresyon, na parabang naghihintay sila ng isang magandang palabas. Sa ibaba ng entablado, ang mga ekspresyon ni Ling Xiao at Ling Yun ay lubos na nagbago. Naghanda silang tumalon sa entablado. Trash will always be trash. Sa tingin ba niya kaya niyang tanggalin ang basura sa pamamagitan ng pagsubok muli? Si Jowlai ay may mapanghamak na ekspresyon habang bumubulong sa sarili. Gayunpaman, nang iwasto niya ang kanyang tingin sa pangalawang kamao na natama ni Yezuan, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging hindi magandang tingnan. Ano? 4.3 inches, 8.5 stars. Napansin din ni Elder Ling Qiang at itinaas niya ang kanyang kilay. Ano ba ang nangyayari? Ang unang suntok ni Yezuan ay 2.8 pulgada, na hindi man lang umabot ng 6 na bituin. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang suntok ay talagang umabot sa 4.3 pulgada, na umabot sa 8.5 bituin. Elder, pasensya na, mali ang unang suntok ko. Napangiti si Yezuan ng may kasalanan. Ito, natigilan si Elder Ling Qiang. Posible ba para sa isang tao sa unang antas ng Nether Passage Realm na makakuha ng 8.5 star evaluation? Dapat malaman na ang unang tao sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall na nakamit ang 100 na star evaluation sa Ethereal Opening Stage. Gayunpaman, si Yezuan ay talagang nagtakda ng isa pang record. Ngayon lang, nagkamali si Yezuan at nagmamadaling sinundan ng suntok. Bagamat hindi niya ginamit ang Beast King Rampage para sa pangalawang suntok,
ginamit niya ang kanyang buong lakas. 8.5 bituin, eksaktong kapareho ng Jiaolai mula sa nakaraang pagsubok. Gayunpaman, si Jiaolai ay mas mataas kaysa kay Ye Zuan. Siya ay nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Paano ito posible? Dapat niloko niya. Panipi, naramdaman agad ni Jiaolai na may mali. Agad siyang tumalon at itinuro ang ilong ni Ye Zuan at sumigaw. Isa siyang Blackwater Thunder Jiao, isang demonyo. Ang mga demonyo ay bihasa sa pagdadalisay ng kanilang mga katawan. Bagamat hindi pa sila bumalik sa kanilang tunay na anyo, mas malakas pa rin sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay ng 100 taon. Gayunpaman, ngayon, si Ye Zuan, isang tao na humigit kumulang 25 taong gulang, na ang paglilinang ay mas mababa pa kaysa sa kanya, ay talagang nagbigay sa kanya ng parehong pagsusuri. Ito ay imposible. Hindi lang siya naniwala, maging ang mga nakapaligid na disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay ganoon din. Nagtaas ng kilay si Elder Ling Qiang, medyo nag-aalinlangan din habang sinabi niya kay Ye Zuan, subukan mong manuntok muli. Oo, pinunasan ni Ye Zuan ang kanyang malamig na pawis, pagkatapos ay sinuntok muli ang Frost Steel Stone Tablet. 4 inches, 8-star evaluation. Kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang na Elder. Sa pagkakataong ito, bumaba talaga ang score ni Ye Zuan. Paumanhin, Elder, kakapasok ko lang sa yugto ng Nether Passage at hindi pa ako nasanay sa aking lakas. Kaya, hindi ko sinasadyang nagamit ang aking tunay na chi, nagmamadaling paliwanag ni Ye Zuan. Sa kanyang paalala, ang mga tao sa paligid ay nanlaki din ang kanilang mga mata sa realisasyon. True chi, dapat totoo chi. Kaya ganyan, bahagyang. Tumango si Ling Qiang. Masyadong biglaan ang eksena kanina. Marahil ay mali ang kanyang naramdaman, hindi niya naramdaman na ginamit ni Ye Zuan ang kanyang tunay na chi. Kaya naman binigyan niya siya ng 8.5-star evaluation. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malinaw niyang naramdaman na hindi ginamit ni Ye Zuan ang kanyang tunay na chi. Kaya, ang 4 na bituin na pagsusuri na ito ay wasto. Tulad ng sinabi ko, paano niya ako malalampasan? Sa tabi niya, malamig na ngumuso si Jiaolai. Sumulyap si Elder Ling Qiang sa kanya, sinabing, sige, sinubukan mo pa ito ng 1 beses. Sa orihinal, hindi ito mabibilang, ngunit kapag nakikita na ang iyong mga resulta ay hindi masama, ang bagay na ito ay mawawala. Kahit na ang isang disipulo ng Ling family sa unang antas ng yugto ng Nether Passage ay magiging 7.5 bituin lamang. Para talagang makamit ni Ye Zuan ang 8 bituin, isa pa rin itong bagong record. Maraming salamat, kuya. Naikuyong ni Ye Zuan ang kanyang mga kamao bilang pasasalamat, nakahinga ng maluwag sa loob bago bumaba ng entablado. Ye Zuan, bagay ka talaga, talagang kapareho ko. Nang makitang bumaba si Ye Zuan, hindi napigilan ni Ling Xiao na magkwento. Bilang isang disipulo ng Ling family sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage, binigyan lamang siya ng 8-star evaluation. Samantala, si Ye Zuan ay kakapasok lamang sa Heavenly Thunder Hall bilang isang pangunahing disipulo at nasa unang antas pa lamang ng yugto ng Nether Passage. Gayunpaman, nabigyan siya ng 8-star evaluation, mas kahanga-hanga kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa isang sulok ng arena ng pagtatasa. Pare, anong meron? Naguguluhan na tanong ng nasa middle-aged na lalaking iyon. Kilala mo ba ang batang iyon? Tanong ng maputi ang buhok. Mukhang hindi siya disipulo ng Ling family natin, pero parang kaibigan niya si Ling Xiao. Sinaman siya ng tingin ng nasa katanghaliang gulang, pagkatapos ay umiling. Based on my spiritual sense, I can see na hindi niya ginamit ang kanyang true chi kanina lang. That 4 inches 3 is real, the white-haired old man murmured. Ano, totoo, laking gulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang first level na eksperto sa Nether Passage na may 8.5 star na pagsusuri, walang kahit isang tao sa buong Ling family ang makakagawa nito. Marahil ay ayaw niyang pukawin ang Blackwater Thunderworm clan, kaya naitago ang kanyang lakas. Ang batang ito ay isang talento na maaaring hubugin. Siyasatin ang kanyang background, kung malinis siya, maaalagaan natin siya. Panipi, itinuro ng maputi ang buhok. Oo. Nagpatuloy ang pagtatasa.
Sa una, inakala ng lahat na may isa pang halimaw na lumitaw sa Heavenly Thunder Hall. Hindi naisip na hindi niya sinasadyang nagamit ang kanyang tunay na chi, hindi nila ito isinapuso. Ang paggamit ng 8 bituin sa pagtatasa ng pangangatawan ay walang gaano. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsubok lamang. Ang ikatlong round ay aktwal na labanan. Sa kultibasyon ni Yezuan sa unang antas ng yugto ng Nether Passage, malamang na hindi siya makapasok sa 30 sa itaas. Ang 4 mula sa Blackwater Thunderworm clan ay nakumpleto na lahat ang kanilang mga pagtatasa, kung saan si Zhao Lai ay nagkaroon ng 8.5 star evaluation, habang ang 3 pa ay 8 bituin. Kung tungkol sa Zhao Chong na iyon sa ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage, siya ay nasa ika-10 grupo, ang huling grupo. Sa wakas, ang pagtatasa ng katawan ay malapit nang matapos. Sa wakas ay umakyat din sa arena ang Blackwater Thunderworm clan na si Zhao Chong. Iminulat ng lahat ang kanilang mga mata, gustong makita kung gaano kahusay ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng Blackwater Thunderworm clan. Ilang bituin ang maaaring makamit ng ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage. Napakabilis, si Zhao Chong na. Simulan ang pagtatasa. Kabanata 1153, simulan na natin ang pagsusulit. Itinuon din ni Elder Ling Qiang ang kanyang atensyon upang makita kung gaano kahusay ang Zhao Chong na ito, at kung itinatago ba niya ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang miyembro ng Ling family, at ang Blackwater Thunderflood Dragon clan ay malapit ng bante ng Ling family. Kaya, gusto niyang makita kung ang numero 1 henyo ng Blackwater Thunderflood Dragon clan ay nalampasan ang numero 1 henyo ng Ling family, o siya ba ay bahagyang mas mababa. Itong si Zhao Chong ay hindi na nagsalita pa, at direktang sumuntok. Pang! Isang fist imprint ang naiwan sa Frost Steel Stone tablet. 4 inches, 9.5 star evaluation. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Elder Ling Qiang. Kaunti na lang, at magiging 10 bituin. Ito ay talagang medyo naiiba sa numero 1 henyo ng Ling family. Pagkatapos ng lahat, ang numero 1 henyo ng Ling family, si Ling Zhantian, ay nakakuha ng 5.1 inches noong siya ay nasa ikatlong antas ng Nether Passage Realm, na lumampas sa 10 bituin. Ngunit huwag kalimutan, si Zhao Chong ay nasa kanyang anyo lamang, at hindi pa bumabalik sa kanyang orihinal na anyo. Itong Blackwater Thunderflood Dragon clan ay talagang isang malaking banta. Ang mga mata ng mga eksperto sa Ling family sa paligid ay kumislap lahat habang iniisip nila ang kanilang sarili. Ang grupo ng mga eksperto sa Blackwater Lightning Flood Dragon clan sa ibaba ay bumantong hininga din sa kanilang mga puso. Ang brat na ito ay nabuhay na ng 100 taon, at hindi pa rin alam kung paano magtiis. Kung tayo ay magiging tinak sa panig ng Ling family, tiyak na tayo ang unang maaalis, o masusupol. Inis na inis ang nangungunang Demon Race expert, ngunit itong si Zhao Chong ay anak ng ulo ng Blackwater Thunderflood Dragon clan, at hindi siya nang ahas na pagsabihan siya. Mabuti, ipagpatuloy ang pagsubok. Sigaw ni Elder Ling Qiang. Di nagtagal, natapos na ang physics test. Sa 150 tao, 70 lang ang pumasa. Sumunod ay ang pagsubok sa lakas ng kaluluwa. Ang pagsubok sa lakas ng kaluluwa ay medyo simple, at maaaring kumpletuhin sa isang pagkakataon. Ang lahat ay tumalon sa entablado, at pagkatapos ay tumayo sa isang bilog. Kahit yung hindi nakapasa sa physics test pwede. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagsubok lamang. Siyempre, ang aktwal na pagsubok sa labanan ay nangangailangan ng parehong lakas ng katawan at kaluluwa upang makapasa. Pagkatapos, kinuha ni Ling Qiang ang isang malaking gintong kampana mula sa kanyang yin at yang ring. Ito ang Soul Toll Bell ng ating Heavenly Thunder Hall. Definitely not. This is only a replica. Kahit replica ito, napakalakas pa rin ng artifact. Diretso raw itong umaatake sa kaluluwa ng isang tao. Ang pagsubok sa lakas ng kaluluwa ay nangangailangan ng isa na makatiis ng 12 singsing. Nakilala ng ilan sa mga nakapaligid na alagad ang gintong kampana. Sa oras na ito, sinabi ni Elder Ling Qiang, tumayo ng maayos ang lahat. Susunod ay ang pagsubok sa lakas ng kaluluwa. Tututugtog ako ng kampana tuwing 3 paghinga, at sa tuwing makakaligtas ka sa isang ring, makakakuha ka ng kalahating bituin.
Tanging ang makakaligtas sa 12 singsing lamang ang makakapasa sa pagsubok. Bilang karagdagan, hindi ka pinapayagang gumamit ng True Chi o Wan Siyang Force upang labanan ang pagsubok na ito. Panipi, tumango ang mga nakapaligid na tester, na nagpapahiwatig na naiintindihan nila. Nakiisa si Yezuan sa karamihan at tahimik na tumayo. Hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang kanyang kaluluwa. Sige, simulan na ang pagsusulit. Tumingin si Elder Ling Qiang sa paligid at pagkatapos ay binasag ang kanyang kamao sa soul chime bell. Buzz! Tumunog ang tunog ng kampana. Bagamat ordinaryo ang tunog nito, nakakapukaw ng kaluluwa ang tunog ng kampana. Kung ang isang tao sa unang antas ng Manifestation Realm ay narinig ang kampanang ito, ang kanilang kaluluwa ay malamang na agad na madudurog at sila ay magiging isang walang-ari na shell. Sa kabutihang palad, ang arena na ito ay sapat na malaki. Ang mga hindi pa nasubak ay napakalayo, kaya hindi ito makakaapekto sa kanila. Ang unang tunog ng kampana ay kalahating bituin na pagsusuri lamang, at 6 na bituin lamang ang itinuturing na lumipas. Sa makatuwid, ang mga nakapaligid na tao ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kakulangan sa ginhawa. Buzz! Pagkatapos ng 3 paghinga, muling sumuntok si Elder Ling Qiang, at muling umalangaw-ngaw ang tunog ng kampana. Ang pangalawang singsing. Buzz! Ang pangatlong singsing. Ang lahat ng ito ay mga pampaganya lamang. Gayunpaman, nang tumunog ang kampana sa ika-10 beses, ang ilang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Kung walang True Chi o Wan Siyang Force, ang mga tunog ng kampana na ito ay direktang umatake sa kanilang mga kaluluwa, at ang ilang mga tao ay nagsimula ng umindayog. Buzz! Nang tumunog ang kampana sa ika-11 beses, ang mga mata ng ilang tao ay umikot pabalik habang sila ay nahuhulog sa likuran. Nang makita ito, agad na sumugod ang mga eksperto sa Heavenly Thunder Hall mula sa labas ng arena, dinala ang mga nahulog na tao. Kung ang mga nahulog na taong ito ay patuloy na mananatili sa arena, ang kanilang mga kaluluwa ay masusugatan ng husto, o mamamatay pa nga. Matapos mailabas ang isang disipulo ng Heavenly Thunder Hall na nadala, dahan-dahan din siyang gumaling. Tumingin siya sa paligid at walang magawang bumantong hininga. Hindi siya nakaligtas sa ika-11 ring, kaya 5-star evaluation pa rin ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-survive sa ika-11 singsing ay makakatanggap siya ng 5.5 star evaluation. Mukhang kailangan niyang mag-focus sa paglinang ng kanyang kaluluwa. Buzz! Nang tumunog ang kampana sa ika-12 beses, medyo marami pang tao ang nahulog. Hanggat makakaligtas sila sa kampanang ito, maituturing silang nakapasa sa pagsubok ng kaluluwa. Sa mga kalahok sa pagsubok, ang ilan ay nakatuon sa paglilinang ng katawan habang ang ilan ay nakatuon sa paglilinang ng kaluluwa. Siyempre, ang mga negalinang ng kaluluwa ay nasa karamihan pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ay nauugnay sa Wan Siyang Force. Sa makatuwid, ang bilang ng mga taong nakaligtas sa round na ito ay talagang higit pa kaysa sa mga nakapasa sa physics test. Gayunpaman, ang sumunod ay ang mga taong nagsibagsakan. Buzz! Nang tumunog ang kampana sa ika-13 beses, isa pang 10 kakaibang mga tao ang lumingon sa likod nang bumagsak sila sa arena. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring mahigit 50 tao na nakatayo. Halos lahat sila ay nasa ika-2 antas ng yugto ng Nether Passage, na may iilan sa unang antas na nakahawak pa rin, ang kanilang mga figure ay umiindayog. Oh, hindi masama, mayroon pa rin talagang iilan sa unang antas ng yugto ng Nether Passage. Panipi, medyo nagulat si Elder Ling Qiang. Sa totoo lang, ang mga nasa unang antas ng yugto ng Nether Passage na makakaligtas sa 10 bell chime ay maituturing ng Kat-Anji tangi sa mga nasa parehong antas. Gayunpaman, dahil isa itong pagsubok para makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land, natural na mas mataas ang mga kinakailangan. Isang hininga, 2 hininga, pagkatapos ng 2 paghinga ng ika-13 tunog ng kampana, isa pang tao ang nahulog sa arena. Kaagad, ginamit ni Ling Qiang ang kapangyarihan ni Wan Siyang para direktang itaboy ang taong ito palabas ng arena. Nagpatuloy ang paglilitis. Buzz! Tumunog ang ika-14 na bell chime. Hanggat ang isa ay maaaring tumagal ng higit sa 3 paghinga, sila ay tasahin ng 7 bituin. Ang mga tao sa labas ay lahat nanghuhula sa loob.
Ilang first level na Nether Passage Stage examinees ang makakamit ang ganoong assessment. Isang hininga ang lumipas, tumpak, may nahulog, isa, dalawang hininga ang lumipas, at dalawa sa kanila ang nahulog. Sa ikatlong hininga, bumagsak ang lahat ng unang antas ng Nether Passage Stage examinees. Hindi, may isa pa. The hell, hindi pa rin nahuhulog ang taong iyon. Hindi ba siya ang nakakuha ng 8-star assessment sa physics test kanina habang nasa unang level ng Nether Passage Stage? So strong, both his physique and soul being so strong. Talagang hindi mahina ang kanyang galing sa pakikipaglaban, di ba? Ang taong pinag-uusapan ng mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall sa paligid ay si Yezuan. 14 na chimes lang ng soul bell ay wala pa rin para kay Yezuan. Hanggang ngayon, parang wala naman siyang problema. Boss, habang tumunog ang 15 bell chime, nagpatuloy pa rin si Yezuan. Kabanata 1154, Tumpak. Sa loob lamang ng 2 paghinga, isa pang ilang pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage ay bumagsak. Napakalakas ng taong yun. Kahit yung nasa second level ng Nether Passage Stage ay bumagsak na, pero nakatayo pa rin siya. Ang lakas ng kanyang kaluluwa na maihahambing sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Ang kanyang pangangatawan ay umaabot din sa 8 bituin. Paanong hindi ko pa narinig ang taong ito dati? Nakita ko siyang kasama ng senior apprentice brother na si Ling Xiao kanina. Kakasali lang kaya niya. Nagsimulang mag-isip ang mga tao sa paligid. Ang isang henyo tulad ni Yezuan ay hindi dapat kilalanin. Tinalo ng 15 bell chime ang 6 na core disciples ng Heavenly Thunder Hall sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Buweng, tumunog ang 16 na ring ng kampana. Hanggat kaya niyang huminga ng 3 beses, makakamit niya ang isang 8-star evaluation. It's about time. Kung masyadong mataas, medyo mapupuntahan ako. Nandito lang ako para painitan ng kulog ng langit. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Handa siyang magkunwaring bumagsak sa pangalawang hininga ng oras. Gayunpaman, sa oras na ito, makinig ang lahat. Lahat ng mga disipulo na umabot sa 8-star evaluation ay gagantimpalaan ng 3,000 inner devil kills, 3,000 para sa bawat mas mataas na evaluation, at iba pa. Biglang isang banyagang boses ang pumasok sa tenga ng lahat. Nang marinig ito, ang lahat ay tumingin sa pinanggalingan ng boses, natuklasan na ang nagsasalita ay isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng kulay abo. Marahil ay hindi siya makilala ng ilan, ngunit imposibleng hindi siya makilala ni Ling Qiang at ng iba pang matataas na echelon ng Heavenly Thunder Hall. Pagbati, Hall Lord, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Ang nagbigay ng reward na ito ay ang kasalukuyang Hall Lord ng Heavenly Thunder Hall, si Ling Xinglong. Ano, isang 8-star evaluation reward na 3,000 inner devil kills. Nang marinig ang mga salitang ito man ay ang mga naruroon o ang mga nasa labas, ang lahat ng kanilang mga mata ay lumiwanag. Ito ay pareho para kay Yezuan. The hell, hindi ba dapat walang reward? Sa halip na naguguluhan, mabilis na nag-isip si Yezuan. Ang 3,000 inner devil kills ay hindi isang maliit na halaga para sa kanya, ngunit sa iba, ito ay higit na isang malaking kapalaran. Itong 16 na ring ng kampana, dapat ba niyang hawakan o hindi? Bastos na hindi kumikita kapag may kikitain. Let's go all out. Agad na nagdesisyon si Yezuan. Hawakan mo. Matapos ang 3 paghinga ng oras, 100 tao na lang ang natitira sa arena. Ang mga dosenang ito o higit pang mga tao ay umabot na lahat sa isang 8-star na pagsusuri. Ang ilan sa kanila ay nakakapit pa dahil na-stimulate sila ng Heart Demon Peel. Kung hindi, bumagsak na sila. Sa kanila, tanging si Yezuan ang nasa unang antas ng Nether Passage Realm. Ang natitira ay hindi bababa sa ikalawang antas. Paano ito posible? Ang lakas ng kaluluwa ng brat na ito ay talagang umabot sa isang 8-star evaluation. Holy shit, maaaring ang mga salita ng Palace Master ay nagpalakas ng kanyang isip at pinahintulutan siyang kumapit. Money really does make the world go round. This brat is really going all out for the Heart Demon Peel. That's not right. Look, parang may natitira pa siyang energy. Ang mga tingin ng lahat ay nakatuon kay Yezuan.
Sa katunayan, may natitira pang lakas si Yesuan pagkatapos ng ika-16 na kampana. Magandang bata, subukan ang ika-17 kampana. Lumiwanag ang mga mata ni Ling Qiang. Pagkatapos, sinuntok niya ang soul ring ang bell. Buzz! Ang ika-17 singsing ng soul bell ay dahan-daang kumalat. Ang ilan sa mga tao sa bukid ay agad na nawala ng malay matapos marinig ang tunog na hindi na makapigil. Tumpak! Tumpak! Sa isang hininga lang, 3 tao ang bumagsak. Sa pangalawang hininga, 3 pang tao ang bumagsak. Sa sandaling ito, 8 tao na lang ang natitira sa arena. Sa ikatlong hininga, 6 na tao na lang ang natitira sa arena. Mabuti pa sina Zhao Chong, Gu Han, at Shu Liang, ang 3 henyo sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Sina Zhao Heng at Zhao Lai, ang 2 disipulo ng Blackwater Lightning Worm, ay mula sa Demon Clan at nabuhay ng 100 taon, kaya ang lakas ng kanilang kaluluwa ay mas malakas din kaysa sa mga normal na tao. Gayunpaman, si Yezuan, na nasa unang antas ng Nether Passage Realm, ay talagang nakakapit. Ito ay halos isang himala. Hindi maisip, hindi maisip. Gayunpaman, si Yezuan ay talagang nasa dulo na ng kanyang lakas. Ang ika-17 kampana ang kanyang limitasyon. Kahit na humiga siya ngayon, magkakaroon pa rin siya ng 8.5 star evaluation, na 1,600,000 heart demon pills. Kung kaya niyang kumapit para sa isa pang kampana, magkakaroon siya ng 9,000 heart demon pills, na sapat na para sa kanya upang makapasok sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Imposible, bakit hindi pa rin nakahiga ang brat na ito? Si Zhao Lai ay hindi nang ahas na paniwalaan na mayroon pa ring unang antas na Nether Passage Realm martial artist na hindi nag-collapse, at siya ay nasa dulo na rin ng kanyang lakas. Gayunpaman, kung siya ay bumagsak sa harap ni Yezuan, hindi ba siya matatawa hanggang mamatay? Kahit masira ang katawan at kaluluwa ko, hindi pa rin ako babagsak sa harapan mo. Kinagat ni Zhao Lai ang kanyang mga ngipin at naghanda upang magpatuloy. Tumingin si Elder Ling Qiang sa paligid, at sa wakas ay bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan. Pang! Hindi niya nakalimutan ang kanyang tungkulin, at sinuntok ang soul toll bell. Weng! Tumunog ang ika-18 tunog ng kampana. Hindi na nakapagpigil sina Zhao Lai at Zhao Heng, at malumanay silang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi nahulog si Yezuan. Napailing na lang siya doon. Imposible, si Zhao Lai ay hindi nang ahas na maniwala na natalo siya sa isang tao. Bukod dito, ang antas ng paglilinang ng taong ito ay mas mababa kaysa sa kanya, at siya ay higit sa 70 taon na mas bata sa kanya. Sa sandaling ito, kung gising siya, tiyak na iuuntog niya ang kanyang ulo sa dingding. Napabuntong hininga ang lahat ng naruroon, naghihintay kung makakaligtas si Yezuan sa ika-18 kampana. Nakakatakot, talagang nakakatakot. Ang lakas ng kaluluwa ni Yezuan ay talagang mas malakas pa kaysa sa akin. Kung makakaligtas siya sa kampanang ito, siya ay susuriin bilang 9 na bituin. Sa labas, gulat na sabi ni Ling Xiao. Hindi niya akalain na talagang ibabalik niya ang gayong halimaw sa Heavenly Thunder Hall sa pagkakataong ito. Isang simpleng antas ng Nether Passage martial artist na mayroon ng lakas ng isang ikatlong antas ng kaluluwa ng Nether Passage martial artist. Ang kanyang galing sa pakikipaglaban ay hindi dapat masyadong mahina dahil tiyak na makakalaban niya ang mga nasa mas mataas na antas. Bumaba ang tingin ni Elder Ling Qiang kay Yezuan, at sinabing, ang brat na ito ay nagsabi na katatapos lang umabot sa Nether Passage stage, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napakalakas na. Kung ito ay isang normal na first level na Nether Passage martial artist, tiyak na hindi nila mapipino ang napakaraming inner devil pills, sa halip ay nahulog sa cultivation deviation. Paano nga ba ang brat na ito? Sa sandaling ito, nakaligtas na si Yezuan sa paglipas ng isang hininga. Sa parehong oras ay naging sentro ng lahat ng mga tingin. Sina Zhao Chong, Gu Han at Shu Liang ay nakatingin din kay Yezuan. Lalo na silang umaasa na si Yezuan ay mahuhulog ngayon para mabawi nila ang ilang mukha. Gayunpaman, hindi lang nahulog si Yezuan. Ano ba, kung alam ko lang ng mas maaga, hinayaan ko na lang na gamitin ni Luolo ang Eye of Bewitchment. Sa ganoong paraan, makakatagal ako hanggang sa ika-19 na kampana, o maging sa ika-20. Sayang naman, napaisip si Yezuan sa kanyang huling natitirang bahagi ng kamalayan.
Ang ika-19 na kampana ay isang pagsusuri ng 9.5 bituin, isang kabuuang 12,000 inner devil pills. Sa oras na iyon, hindi lamang siya makakalusot, si Wei Zhenchen ay mapapabuti rin ng husto. Kalimutan mo na, susuko na lang ako. Napaatras si Yezuan ng ilang hakbang bago biglang humakbang ng malakas gamit ang kanyang mga paa, ang kanyang buong pagkatao ay tumalon palabas ng arena. Ngayon, ito ay dalawang paghinga. Natahimik ang buong lugar. Kabanata 1155. Gayunpaman, alam pa rin ni Yezuan ang kanyang mga limitasyon. Pagkatapos tumunog ang soul chime bell, walang tigil na umaalingaw ang mga tunog na umaatake sa kanyang kaluluwa. Tiyak na hindi siya makakatagal hanggang sa ika-19 na chime. Matapos ilayo ang kanyang sarili sa soul chime bell, ang kanyang kaluluwa ay naging matatag, hindi na nagdurusa sa mga pag-atake nang magsimula itong gumaling. Kung ikukumpara sa iba, napakaganda ng imahe niya. Sa pinakakaunti, hindi siya bumagsak, sa halip ay nanatiling nakatayo. Half-half, hindi pa rin nakakatagal. 8.5 stars lang, pero nandoon pa rin ang reward na 6,000 inner devil pills. Not bad, not bad. Pinunasan ni Yezuan ang malamig na pawis sa kanyang noo, mukhang pagod na pagod habang siya ay nanginginig sa bingit ng pagbagsak. Kailangang sabihin na ang soul chime bell na ito ay napakalakas, dahil gumamit lamang si Elder Lin Qiang ng ordinaryong pag-atake. Kung ginamit ni Elder Lin Qiang ang kanyang tunay na chi at ang kapangyarihan ng all manifestations, ang soul chime bell ay maaaring agad na makapaghiwa-hiwalay ng mga kaluluwa ng ilang libong tao. Wow, Yezuan, napakagaling mo talaga. Idol kita. Si Ling Yun ay bumaril sa tagiliran ni Yezuan na may hitsura ng pagsamba sa kanyang mukha, ay nalalayan siya. Mabilis ding lumapit si Ling Xiao. Yezuan, sinong mag-aakala na naitago mo ng husto ang iyong lakas? Sa pisikal man o lakas ng kaluluwa, nalampasan mo na ang akin. Talaga bang nakalusot ka lang sa ethereal opening stage? Ubu, napangiti si Yezuan ng alanganin, hindi ba kayong dalawa ang naruroon noong pumasok din ako? Nang masira niya ang araw na iyon, sina Ling Xiao at Ling Yun ay nasa kalagitnaan ng pagdedetox sa kanya. 5 araw pa lang mula noon. Ngayon, nakatitiyak si Ling Xiong na hindi nagsisinungaling si Ling Xiao noong araw na iyon. Ang lakas ni Yezuan ay talagang kapantay ng kay Ling Xiao. Si Yezuan ay nasa unang antas lamang ng yugto ng ethereal opening, ngunit ang kanyang pangkalahatang mga resulta ay nasa nangungunang 10. Pagkatapos, maaari niyang makuha ang isa sa mga puwang para sa Heavenly Thunder Forbidden Ground sa pagkakataong ito, sabi ni Ling Xiong kay Yezuan. Tahimik na tumanggo si Yezuan bago tumingin sa Heavenly Thunder Hall Lord. Sa kasalukuyan, iniisip pa rin niya ang tungkol sa 6,000 inner devil pills na iyon. Hanggat espesyal niyang nilalamon ang 6,000 inner devil pills na ito, ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng malaki muli. Ang pagkuha ng isa sa mga slot ay hindi isang problema. Kung malinis ang pundasyon ng batang ito, tiyak na magiging mahusay siyang battle force ng ating Heavenly Thunder Hall sa hinaharap. Naisip ni Lord Ling Xinglong ang hall ng Heavenly Thunder Hall sa kanyang sarili. Kasabay nito, nang mapansin ang titig ni Yezuan, ngumiti siya, kumpleto na ang pagsubok sa lakas ng kaluluwa. Lahat, magpahinga ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, sisimulan na natin ang aktwal na pagsubok sa labanan para makipaglaban para sa isang puwang. At saka, ito ang iyong gantimpala. Nang walang ibang salita, sinimulan ni Ling Xinglong na ipamahagi ang Heart Devil Pills, at pagkatapos ay itinapon ito sa mga pangunahing disipulo na ang lakas ng kaluluwa ay umabot sa 8 bituin. Nandito na sila. Lumiwanag ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ang supot na lumilipad patungo sa kanya. Sa loob ng pouch ay may 6,000 Devil's Heart Pills. Sa oras na ito, medyo naka-recover na siya at wala ng problema sa paglipat-lipat. Kinuha niya ang pouch at nilunok ang lahat ng 6,000 inner demon pills ng sabay-sabay. Ang lakas ng kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang pangangatawan, at ang lakas ng kanyang kaluluwa ay pumailang lang lahat sa isang iglap. Kung mayroon pa siyang 2 o 3,000 inner demon pills, malamang na makakalusot siya sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Bago nagsalita ang hall ng Heavenly Thunder Hall na si Lord Ling Xinglong, natapos na ang pagsubok sa lakas ng kaluluwa sa entablado. Sina Zhao Chong,
Guhan at Shu Liang, ang tatlong henyo sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm, ay nakatanggap lahat ng 9 na bituin, bahagyang mas mahusay kaysa kay Yezuan, na tumanggap ng 9,000 Devil's Heart Kills. Sa oras na ito, iniisip ni Yezuan na magiging maganda kung makakaagaw sila ng mga bagay sa paparating na aktwal na combat test. Nakalulungkot, ito ay pagsubok lamang, at malamang na hindi ito papayagan. Ang sumunod na nangyari ay oras na para magpahinga ang lahat, na nagpapahintulot sa kanilang mga kaluluwa na gumaling. Kung hindi, hindi nila magagawang harapin ang paparating na aktwal na pagsubok sa labanan. Pagkatapos ng 2 pag-ikot ng mga pagsubok, mayroong mahigit 60 tao na ang lakas ng katawan at kaluluwa ay parehong umabot sa 6 na bituin. Sa 60 kakaibang mga tao na ito, 10 lamang ang maaaring makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land at madamay ng makalangit na kulog. Ang pangangatawan ni Yezuan ay 8 bituin, at ang lakas ng kanyang kaluluwa ay 8.5 bituin. Gayunpaman, ito ay isang pagsubok lamang. Hindi alam kung ang nangungunang 10 ng aktwal na pagsubok sa labanan ay gagantimpalaan. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Yezuan na tumingin sa Deputy Hall Lord ng Heavenly Thunder Hall. Noong nakaraan, halos wala pang anumang reward sa pagsubok sa pagpasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Para talagang magkaroon ng isa ngayong taon, tiyak na mayroong isang bagay na nakakuha ng atensyon ng Deputy Hall Lord. Baka ako, nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa pag-iisip sa ganitong paraan, posible talaga. Dahil iyon ang kaso, mamanghalang siya sa mundo sa isang napakatalino na tagumpay sa aktwal na labanang ito. Napakabilis, lumipas ang 1 oras. Matapos ang oras na ito ng pagbawi, halos lahat ng mga kakompetensya ay nakabawi sa kanilang pinakamataas na kondisyon. Pagsubok lang iyon kanina, kaya mabilis na gumaling ang kanilang mga kaluluwa. Kung ang kanilang mga kaluluwa ay nasugatan ng husto, hindi ito magiging ganoon kadaling gumaling. Si Yezuan at ang iba pang 76 ay muling nagsimulang gumuhit ng palabunutan. Si Yezuan ay gumuhit ng numero 25, na isang magandang numero, na tumutugma sa kanyang edad. Sa 76 na tao, 38 na lang ang natitira pagkatapos ng unang round ng 2-on-1 na laban. Pagkatapos, sa 2-sa-2 laban, may 19 na tao ang natitira. Sa wakas, 1 tao ang makakapag-column, mag-iiwan ng 9 na tao. Iyon ay magiging kabuuang 10. Sa madaling salita, maliban sa taong nakakuha ng bye sa ikatlong round, lahat ay kailangang lumaban ng 3 laban. Na si Zhao Chong ay number 66, si Guhan ay number 73, Shu Liang ay number 27. Palihim na binanggit ni Yezuan ang bilang ng 3 ito, dahil ang 3 henyo lamang na ito sa ikatlong antas ng yugto ng Ethereal Opening ang maaaring magdulot ng banta sa kanya. Tulad ng para sa iba, lahat sila ay nasa una at ikalawang antas ng yugto ng Ethereal Opening, hindi gaanong sa kanya. Dahil medyo napakaraming tao, ang unang round ng laban ay ginanap sa mga side arena. Sa gitna ng arena, kumislap ang mga mata ni Elder Ling Qiang, at sa sumunod na sandali, nagbago ang buong arena. Bitik. Ang napakalaking arena ay biglang bumaba, sumanib sa sahig. Kasabay nito, 38 mas maliliit na arena ang bumangon sa paligid nito. The hell, elevator ba ito? Nagulat si Yezuan, hindi niya inakala na ang arena na ito ay talagang napaka-high-tech. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react. Ang arena na ito ay dapat na isang uri ng mekanismo na maaaring i-activate gamit ang kapangyarihan ng all forms. Kahit na kaya niya, Yezuan, ang iyong kalaban ay numero 23, Guzin. Ngayon, biglang sinabi ni Ling Xiao, Guzin, kung gayon siya ay mula sa Gu Clan. Nagtaas ng kilay si Yezuan. May naalala siya sa pangalang ito, dahil ito ang taong nasa parehong grupo sa kanya sa unang round, na nasa unang antas ng Ethereal Opening Stage. Tila ang unang round na ito ay magiging isang madaling panalo. The order of battle has been announced. All candidates, enter the arena. Sumigaw si Elder Ling Qiang mula sa hangin. Nang marinig ito, tumalon din sina Yezuan at Guzin sa kanilang mga itinalagang arena. Ang Guzin na ito ay nasa unang antas ng Ethereal Opening Stage, 2 taon na mas bata kay Yezuan, 23 lamang. Nang makita niyang ang kanyang kalaban ay si Yezuan,
ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Gayunpaman, 23 taong gulang lamang siya, at dumating lamang ngayong taon upang subukan ang kanyang kakayahan, kaya hindi mahalaga kung sino ang kanyang kalaban. Kabanata 11:56. Paano tumaas ang lakas ng iyong kaluluwa sa ganoong antas? Hindi maiwasang magtanong ni Guzin. Ito ay isang hindi inaasahang pagkikita kanina. Hindi magiging madali para sa isang tao na linangin sa ganoong antas ng normal, mapagpakumbabang sabi ni Yezuan. I see, then let us begin. Nag-awit ng espada si Guzin. Sige, tumango rin si Yezuan. Ang 38 arena ay nagsimula lahat ng kani-kanilang laban. Gayunpaman, ang kinalabasan ng arena ni Yezuan ay napagpasyahan sa isang kisap mata. Eye of control. Sa isang iglap lang, ang Guzin na ito ay kontrolado ni Yezuan. Pagkatapos, direktang sumuntok si Yezuan. Ang suntok na ito ay napakakaraniwan, hindi gumagamit ng totoong chi o ang kapangyarihan ng all manifestations, hangin lang ng kamao. Ang hangin ng kamao ay tumama sa katawan ni Guzin, direktang nagpalipad sa kanya. Tumpak. Lumapag si Guzin sa labas ng arena. Natalo. Anong nangyayari? Bakit hindi gumaganti ang Guzin na iyon? That's too fake. Sinadya ba niyang maging madali sa kanya? Hindi tama iyon. Gumamit ng ilusyon si Yezuan. Mga ilusyon. Tama, ang kaluluwa ni Guzin na ito ay hindi pa nakakabawi, napakadaling mahulog sa mga ilusyon. Kaya pala natalo siya, panipi. Habang sinasabing mayroong 38 arena, karamihan sa mga tingin ng mga tao ay nakatuon lamang sa iilan sa kanila, si Yezuan ay isa sa kanila. Kasabay nito, mayroon ding ilang mga arena kung saan agad na napagdesisyonan ng kinalabasan, sina Zhao Chong, Guhan at Shu Liang. May soul-type ability din ang batang ito. Impressive. Habang nakatingin sa gilid, pinaikit ng Heavenly Thunderhall Lord ang kanyang mga mata. Naniniwala rin siya na si Yezuan ay gumamit ng mga ilusyon para makulam si Guzin bago siya pinalipad palabas ng arena sa isang suntok. Pagkatapos, lumipad ang kanyang tingin sa buong arena, sa wakas ay dumaong sa Zhao Heng at Guhan ng Profound Water Thunderworm na iyon. Nang mapansin ang kanyang titig, bahagyang tumango si Elderling Qiang bilang pag-unawa din. Ang intensyon ng Heavenly Thunderhall Lord ay makipaglaban sina Zhao Heng at Guhan sa susunod na round. Si Zhao Heng ay isang henyo ng Blackwater Lightning Flood Dragon at nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Kahit na si Guhan ay isang tao, siya ay nasa ikatlong antas ng Nether Passage Realm, isang antas na mas mataas kaysa kay Zhao Heng. Nang mag-away silang dalawa, si Guhan ay nagkaroon ng 70% tsansa na manalo. Ito ay dahil ang Heavenly Thunder Forbidden Land na ito ay may panuntunan, at iyon ay ang demonic beasts ay hindi pinapayagang magbago sa kanilang tunay na anyo. Kinailangan nilang lumaban sa kanilang mga anyong tao. Kung nanalo si Guhan, 4 na lang ang Blackwater Lightning Flood Dragon na natitira. Sa oras na iyon, isa pang tao ang matatanggal sa ikatlong round, at iyon ay 3 tao. Sa 10 pwesto, 3 ang sinakop ng Blackwater Thunder Flood Dragon. Ito ay isa ng magandang numero. Kung ang Blackwater Lightning Flood Dragon Clan ay okupado ang 5 sa kanila, kung gayon ito ay magiging kalahati sa kanila. Ito ay tiyak na magdudulot ng kawalang kasiyahan sa iba pang mga angkan. Yezuan, binabati kita sa iyong unang tagumpay. Napangiti si Ling Xiao habang pinapanood si Yezuan na bumalik. Hindi ko ini-expect na makakagamit ka rin ng soul attacks. Tinago mo talaga ng husto ang lakas mo. Hehe, ngumisi si Yezuan at sinabing, papahingahin ko ang sarili ko. Dahil mayroon pang mahigit 20 singsing na hindi pa natatapos, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng isang bagay. Ngayon lang, ginamit na niya ang Eye of Control para kontrolin ang ilang mga core disciples ng Heavenly Thunderhall sa unang antas ng Nether Passage Stage. Nakalulungkot, wala ni isa sa mga pangunahing disipulong ito ang nakamit ng 8 bituin na pagsusuri sa pagsubok ng lakas ng kaluluwa, kaya hindi. Nabibigyan ng gantimpala ang 3,000 Inner Devil Pills na iyon. Gayunpaman, kapag ang lahat ng kanilang kayamanan ay pinagsama-sama, ito ay magiging malaki pa rin. Inutusan ni Yezuan ang mga taong ito na gamitin ang oras na ito para umalis sa ring bago dumaan sa lahat ng kanilang special ring. Dugong impyerno, halos 2,000 Inner Devil Pills lang ang kabuuan.
Medyo kulang pa ako. Si Yezuan ay walang magawa. Naghahanda pa rin siyang makapasok sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage upang mabigyan ng magandang sorpresa ang Heavenly Thunder Hall. Kalimutan mo na, balik na tayo. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-uutos. Sa kasalukuyan, nasa tuktok na siya ng unang antas ng yugto ng Nether Passage. Sa ilan pang makalangit na kayamanan o Inner Devil Pills, magagawa niyang makapasok sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Pagbalik niya sa ring, nalaman niyang tapos na ang mga laban, nagsimula nang bumawi ang mga nanalo. Makalipas ang 10 minuto, nagsimula na ang ikalawang round ng laban. Yezuan, ang iyong kalaban para sa ikalawang round ay ang Shu Changdong ng pamilya Shu, ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Nang makitang bumalik si Yezuan, sabi ni Ling Xiao. Ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage ha. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Halos lahat ng unang antas ng mga kalahok sa yugto ng Nether Passage ay naalis sa unang round, nakakaunti lang ang nakapasok sa ikalawang round. Sa makatuwid, hindi maiiwasan na kailangan niyang hamunin ang isang mas mataas na antas. Hindi masama ang lakas ng Shu Changdong na ito. Gayunpaman, mukhang hindi pa niya natutunan ang Heavenly Thunder Battle Halberd. Yezuan, hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Ling Yon. Oo, tumango si Yezuan. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung malakas siya o hindi. Hanggat siya ay nasa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage, wala siyang dapat ikatakot. Ilang sandali pa, magsisimula na ang second round. Muling pinaandar ni Elder Ling Qiang ang mekanismo, agad na binawasan ang 38 singsing sa 19. Ipasok ang singsing. Kasunod ng utos ni Elder Ling Qiang, sina Yezuan at Shu Changdong ay parehong lumukso sa kanilang mga itinalagang singsing. Ang Shu Changdong na ito ay hindi nasiyahan kay Yezuan sa simula. Sa kanyang cultivation sa ikalawang antas ng Nether Passage Stage, ang kanyang pangangatawan ay 8 bituin, at ang kanyang lakas ng kaluluwa ay 8 bituin din. Ito ay pareho na kay Ling Xiao. Gayunpaman, si Yezuan, isang first level na Nether Passage Stage martial artist, ay talagang may kaparehong pangangatawan sa kanya at may lakas ng kaluluwa na 8.5 bituin. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Brat, ang pagsubok sa lakas ng katawan at kaluluwa ay walang ibig sabihin. Hindi mo ako matatalo dahil sa pagkakaiba ng mga kaharian. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, ikaw mismo ang bumaba. Tumingin si Shu Changdong kay Yezuan na puno ng paghamak ang mukha. Sa pagharap sa isang kalaban na isang antas na mas mataas kaysa sa kanya, si Yezuan ay may kalmadong ekspresyon. Nang marinig niya ang mga salita ni Shu Changdong, hindi niya namamalaya na sinabi rin niya, bigyan mo ako ng 100,000 Inner Demon Pills, at bababa na ako. 100,000 Inner Demon Pills. Niloloko mo ba ako? Galit na galit si Shu Changdong. Alam niya na halatang minamaliit siya ni Yezuan, kaya hindi siya nagsalita at direktang umatake. Dahil gusto mong iwanan ang singsing ng napakabilis, pagkatapos ay tutuperin ko ang iyong kahilingan. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at ang kanyang kaliwang kamay ay biglang naging isang kuko. Left Asher Dragon stretching 8 powers. Bawal na mata ng ilusyon. Nasusunog na mata, laban sa isang taong may ganitong antas. Hindi na kailangan ni Yezuan na gamitin ang Eye of Glory. Bagamat mahigit 1 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang pagsusulit, itong si Shu Changdong ay nagtiis hanggang sa 16 na ring ng kampana, kaya't ang kanyang kaluluwa ay hindi pa gumagaling at direktang apektado. Gayunpaman, bilang pangalawang antas ng Nether Passage Stage martial artist, kahit na nahulog siya sa isang ilusyon, magagamit pa rin niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang lumaban. Whoosh whoosh whoosh. Isang malakas na bugzo ng hangin ang bumalot sa singsing. Ilang True Chi Heavenly Dragons ang naglabas ng kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko habang sila ay sumusugod patungo kay Shu Changdong. Slash ng krus na sumisira sa langit. Umaasa sa kanyang espiritual na kahulugan, itinuon ni Shu Changdong ang mga True Chi Heavenly Dragon na ito at naglunsad ng pag-atake. Isang crosscut ang tumama sa hangin at tumama sa True Chi Heavenly Dragon, ngunit ito ay nakakalat ng mga kuko ng True Chi Heavenly Dragon. Paano ito posible? Naramdaman ni Shu Changdong na natalo ang kanyang atake at napasigaw siya sa alarma.
Wala ka talagang magandang paningin. This is a nether passage spirit art. Malamig na sumangot si Yezuan at muling umatake. Kabanata 1157. Ang kaliwang Asher Dragon ay nag-stretch ng mga kuko nito, ika-6 na paggalaw ng 8 moves, 6 Dragon Circle. Ang 6 na True Chi Heavenly Dragons ay sumugod, ngunit si Shu Changdong ay nakahawak sa glit. Gayunpaman, nang i-execute ni Yezuan ang 7th Claw Divine Dragon swings its tail, si Shu Changdong, na nakulong sa isang ilusyon, ay pinalipad palabas ng arena ng buntot ng dragon. Yezuan, tagumpay. What a fellow! Talagang nagtagumpay siya sa paghamon sa isang taong may mas mataas na antas gamit lamang ang mababang grade na ethereal passage na banal na kakayahan. Nagliwanag ang mga mata ni Elderling Qiang habang siya ay bumubulong. Pero hindi ganoon ka-simple. Kahit ako ay hindi ko makita kung paano niya ginamit ang illusion technique niya. I'm guessing that it is also a ethereal opening divine ability. After Shu Changdong fell for it, hindi na siya makawala sa ilusyon. Mahinang sinabi ni Lord Ling Xinglong ng Heavenly Thunder Hall mula sa gilid. Kahit ang Patriarch ay hindi masabi. Medyo natigilan si Ling Qiang habang sinabi niya, ang aking Heavenly Thunder Hall ay mayroong soul type na ethereal opening mystic ability, ngunit hindi ito dapat hanggang dito. Ito ay maaaring isang mid-grade ethereal opening mystic ability. Hindi ako sigurado. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Shu Changdong ay hindi pa nakakabawi sa sukdulan nito. Kaya siya nahulog. Walang pakialam si Ling Xinglong. Matapos tingnan ang maputing buhok na matanda sa sulok, sinabi niya sa mahinang boses, hayaan ang batang ito na makipaglaban kay Zhao Lai sa susunod na round. Zhao Lai. Nang inig si Elderling Qiang, si Zhao Lai ay pumangalawa sa 5 mula sa Blackwater Lightning Flood Dragon Clan. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Zhao Chong. Ang Zhao Lai na ito ay maaaring ituring na malakas. Kahit na hindi nagbabago, mas malakas pa rin siya kaysa kay Shu Changdong. Malamang na makakalaban niya si Ling Xiao, na nasa tuktok ng ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Kakayanin kaya ni Yezuan? Ideya ito ni Ama. Pakiramdam niya ay hindi ginagamit ng batang ito ang kanyang buong lakas. Subukan natin ito. Kung matatalo siya, maaari nating subukang muli sa susunod na taon, mahinang sabi ni Ling Xinglong. Pagpasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land, 25 taong gulang ang pinakamagaling. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng 26 at 24 na taong gulang. Gayunpaman, kapag si Yezuan ay 26 na taong gulang, maaari siyang makapasok sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Sa oras na iyon, makakayanan niya ang mas makalangit na kidlat, at ang mga epekto ay magiging mas mahusay kaysa sa mga nasa unang antas. Naiintindihan. Tumango si Elderling Qiang. Sa kabilang banda, mabilis na natalo ang ilang malas na pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall na nakatagpo ng trio ni Zhao Chong, isa sa kanila ay si Zhao Heng. Ang ikalawang antas ng Nether Passage Realm Zhao Heng ay nakatagpo ng ikatlong antas ng Nether Passage Realm Guhan. Naging sanhi ito ng pagngangalit ng mga ngipin ng Profound Water Thunderworm Clan. Alam nila na ito ang ayos ng Heavenly Thunder Hall's Lord, ngunit hindi sila naglakas loob na gumawa ng tunog. Hindi nagtagal, natapos na ang lahat ng labanan, at 19 na tao na lang ang natira. Talagang nanalo ang batang iyon. Papasok ba siya sa top 10? Napakalakas. Sa huling laban, ginamit niya ang kakayahan ng ethereal passage ng isang beses, kaya hindi ganoon kahusay ang kanyang pagkonsumo ng Zen Qi. Kung makakaharap niya ang isang mas mahinang kalaban, maaaring talagang makapasok siya sa top 10. Sok. Tingnan natin kung gaano siya kaswert. Who knows, baka makabay pa siya. Sa lalong madaling panahon, natapos ang oras ng pahinga. Napili na ni Elderling Qiang ang isa sa mga kalahok na may pollen. Siyam sa natitirang 18 pipiliin. Dapat sabihin na napakabuti ng taong ito, dahil hindi na niya kailangan pang lumaban at direktang nakakuha ng pwesto. Dagandong, nag-iba na naman ang layout ng arena. Siyam na lamang sa 19 na arena ang natitira. Sumunod, sinimulan ni Elderling Qiang na ipahayag ang pagkakasunod-sunod ng mga labanan. Sina Zhao Chong, Guhan at Shu Liang ay haharap sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Para kay Yezuan,
haharapin niya talaga si Zhao Lai ng Profound Water Thunderworm Clan. Matapos ang anunsyo ng pagkakasunod-sunod ng mga labanan, ang buong arena ay kumulo. Mukhang papatayin si Ye Zuan sa duyan, makapasok lang sa Forbidden Heavenly Thunderground sa susunod na taon. Siyempre, mayroon ding maliit na bilang ng mga tao na nag-akala na si Ye Zuan ay maaaring gumawa ng isang himala, sina Ling Xiao at Ling Yon ay isa sa kanila. Bagamat kahit si Ling Xiao ay walang ganap na kumpiyansa na talunin si Zhao Lai sa anyo ng tao. Kaya ikaw, bata, mukhang natapos na ang swerte mo. Nakatingin sa malayo, bumagsak ang tingin ni Zhao Lai kay Ye Zuan. Gayunpaman, tiyak na hindi niya akalain na talagang may lubos na tiwala si Ye Zuan sa kanyang tagumpay. Ang Zhao Lai na ito ay nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm sa parehong laban, ang kanyang pagkonsumo ng Zinchi ay malaki. Isa pa, bumagsak siya ng hininga sa harap ko ngayon, kaya wala sa sukdulan ng kanyang kaluluwa. Ang pagtatapos sa kanya ay hindi dapat maging napakahirap. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, kahit nakaharapon niya si Zhao Chong, malamang na matatalo niya siya, lalo pa si Zhao Lai, na nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Pumasok ka sa arena, sumigaw si Elder Ling Qiang sa sandaling ito. 18 kandidato ang tumalon sa arena. Bata, aminin mo lang ang pagkatalo. Kung hahayaan mo akong umatake, tiyak na mawawala ang ilang bahagi ng iyong katawan, sabi ni Zhao Lai kay Ye Zuan na may pagmamataas na ugali. Bawal ang pagpatay sa kompetisyong ito, hanggat hindi ito nakakasama sa buhay ng isang tao. Kung tungkol sa pagkawala ng braso o binti, karaniwan pa rin itong nangyayari. Kung gayon maaari kang pumunta at subukan. Bahagyang kumulubot ang sulok ng bibig ni Ye Zuan, kumikinang ang kanyang mga mata. Sige, dahil gusto mong mamatay, natural na tutuperin ko ang hiling. Mu, sigaw ni Zhao Lai, diretsyong sinisingil si Ye Zuan gamit ang kanyang mga kamay. Isang pangalawang antas lamang ng Nether Passage Realm ang nangangahas na sumigaw sa harap ko. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na bumuo ng kuko ang kaliwang kamay ni Ye Zuan at inabot. Left Asher Dragon stretching 8 powers. Kasabay nito, ginamit din niya ang Eye of Illusion at Burning Eye kay Zhao Lai. Hindi pa gumaling ang kaluluwa ni Zhao Lai, ngunit nabuhay siya ng 100 taon. Sa ilalim ng pagsupil sa kanyang kaharian, ang epekto ay hindi kasing ganda ng nakaraang kandidato. Using a claw art in front of me. You're looking down on me. Galit na galit si Zhao Lai, nakahawak ang kanyang mga kamay sa hangin. Whoosh whoosh. Dalawang itim na claw shadow, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan, ang humawak sa True Chi Heavenly Dragon at pinasabog ito sa isang iglap. Si Zhao Lai ay isang Blackwater Lightning Worm, ipinanganak na may kakaibang pag-unawa sa claw arts. Gumamit talaga si Ye Zuan ng claw art sa harap niya na nag-provoke sa kanya. Mukhang hindi kita mapapatay kung hindi ako magpapakita ng kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Suot ang brilliant golden armor, nagbago ang buong aura niya. Left Asher Dragon stretching 8 powers. Mabilis na kumaway ang kanyang kaliwang kamay, at sunod-sunod na lumitaw ang mga gintong makalangit na dragon na sumusugod kay Zhao Lai. Kasabay nito, kahit papaano ay umikot si Wei Zhenchen sa likod ni Zhao Lai. Rolling Thunder Armor. Nadama ni Zhao Lai na ang mga diskarte ni Ye Zuan ay medyo komplikado, kaya kailangan niyang tiyakin na ang kanyang depensa ay sapat na malakas. Sa paglabas ng kanyang True Chi at All Creation Strength, ang katawan ni Zhao Lai ay natatakpan ng isang layer ng kulog at kidlat. Tusok pa lang si Wei Zhenchen nang makuryent siya at nabasag. Ngayon, si Wei Zhenchen ay nasa unang antas lamang ng Ethereal Opening Realm, ngunit ang Rolling Thunder Armor na ito ay isang Ethereal Opening Divine Ability. Gayunpaman, sa sandaling nabasag si Wei Zhenchen, ito ay naging hindi mabilang na matutulis na talam at sinaksak patungo kay Zhao Lai. Bagamat hindi nito masasaktan si Zhao Lai, maaari nitong ubusin ang True Chi at All Creation Strength sa Rolling Thunder Armor. Anak, gusto ko ang iyong mga kamay. Walang pakialam si Zhao Lai. Inabot niya ang dalawang kamay, at lumitaw ang dalawang itim na kuko, handa nang tanggalin ang mga kamay ni Ye Zuan. Ngunit sa sandaling ito, ganun ba? Kabanata 1158, ZZ, Thunder Rumbling Armor. Ano? Imposible yun. Panipi. Laking gulat ni Zhao Lai.
Ang Thunder Rumbling Armor ay ang kakayahan ng kanilang Profound Water Thunderflood Dragon Clan. Bakit alam din ito ni Yezuan? Anong imposible dito? Alam ko rin ang galaw na ito. Muli ay ngumiti si Yezuan, pinaandar ang Left Asher Dragon na nag-stretch out 8 stances sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay inilapat ang Heaven Ripping Hand na ginamit ni Zhao Lai. Bang! Sa arena, umaalingaw-ngaw ang mga alon ng Chi. Nagsagupaan sina Yezuan at Zhao Lai, hindi matukoy ang mananalo. Imposible. Paano niya malalaman ang Thunder Rumbling Armor at ang Heaven Ripping Hand? Sa ibaba ng arena, ang mga eksperto ng Profound Water Thunderflood Dragon Clan ay nagulat lahat. Hindi lang sila, maging ang Heavenly Thunder Hall Lord at ang iba pa ay ganoon din. Ang pinaka-nalilito sa lahat ay sina Ling Xiao, Ling Yun at Ling Xiong. Alam nila na kakapasok lang ni Yezuan sa Heavenly Thunder Hall. Paano niya malalaman ang kakayahan ng Profound Water Thunderflood Dragon Clan? Brat, talagang naglakas loob kang lihim na matutunan ang mga kakayahan ng aking Profound Water Thunderflood Dragon. Mamatay ka, wala nang pakialam si Zhao Lai. Habang direktang umatake, gayunpaman, nang natutunan ang dalawang kakayahan na ito, si Yezuan ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Nakipaglaban sa dalawang laban kanina, ang kaluluwa ni Zhao Lai ay hindi pa nakakabawi sa sukdulan nito. Para kay Yezuan, nagawa niyang tapusin siya sa loob ng 3 segundo. Ngayon, 1 segundo lang ang lumipas. Ang kaliwang Asher Dragon ay nag-uunat ng 8 paninindigan. Kalmadong sinimulan ni Yezuan na tawagin ang gintong makalangit na dragon. Parehong ang Left Asher Dragon stretches out 8 stances at ang Heaven Ripping Claw ay mababa ang grade na kakayahan ng Nether Passage. Ang unang 4 na stance ay magiging mas mahina kaysa sa Heaven Ripping Claw, ngunit sa ika-6 na stance, ang kapangyarihan nito ay doble kaysa sa Heaven Ripping Claw. Kung walang pinuno sa dulo, ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa Heaven Ripping Claw. Ginamit lang ni Yezuan ang Heaven Ripping Claw para tumigil ng oras, iyon lang. Ang kaliwang Asher Dragon ay nag-uunat ng 8 paninindigan, ika-6 na paninindigan, 6 na dragons ang umikot. Sa wakas, ang hakbang na ito ay isinagawa ni Yezuan sa ika-6 na paninindigan nito. Ngayon, nalampasan na ng 6 na makalangit na dragon sa arena ang Heaven Ripping Claw sa kapangyarihan. Hindi lang iyon, nababalot din ng malamig na pawis ang noo ni Zhao Lai. Ito ay dahil siya ay patuloy na pinahihirapan ng nag-aapoy na mata. Hindi, imposible. Imposibleng kahit isang first-level Nether Passage Realm martial artist hindi ko kayang pangalagaan. Hindi ako naniniwala. Umungol si Zhao Lai at nagsimulang baliw na gumamit ng Heaven Tearing Claw. Gayunpaman, madaling hinarang ni Yezuan silang lahat. Iniunat ni Zhuo Qinglong ang mga kuko nito, ika-7 paggalaw ng 8 paggalaw, idinantay ng Divine Dragon ang buntot nito. Isang gininto ang Sky Dragon ang bomb-aling sa katawan nito at hinampos ang buntot nito patungo kay Zhao Lai. Ang kapangyarihan ng paggalaw na ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa Heaven Tearing Claw. Hindi ito mablock ni Zhao Lai at direktang sumabog na lumipad palabas. Gayunpaman, hindi siya lumipad palabas ng arena. Umasa siya sa Thunder Armor para kumapit. May kakayahan ka nga, subukan mong muli ang hakbang na ito. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at ang kanyang kaliwang kamay ay muling inabot. Zhuo Qinglong stretches its claws, ika-8 paggalaw ng 8 moves, Leaderless Dragons. Sa pagkakataong ito, 8 gininto ang Sky Dragon ang sabay na umatake. Kasabay nito, tinulungan sila ng Heaven Tearing Claw at Megatron. Bagamat ayaw ni Zhao Lai, talagang wala siyang kakayahan na harangin muli ang hakbang na ito. Sa isang putok, pinatalsik siya palabas ng arena. Punit-punit na ang mga damit sa katawan na halos mabulag ang mga mata ng mga tao sa paligid. Zhao Lai, natalo, natahimik ang buong arena. Isang bagay ang pagkatalo ni Yezuan kay Xu Changdong, ngunit ngayon ay natalo pa niya si Zhao Lai ng Blackwater Thunderworm family. Medyo nakakatakot ang lakas niya. Tingnan mo, hindi gumagalaw ang mga paa niya. Damn, it's true. He stood in the same spot at natalo si Zhao Lai. Hindi naman pwedeng reincarnator ang brat na ito, diba? Kung hindi, paano siya magiging malakas? Gulat na sigaw ng mga tao sa paligid. Ang lakas ni Yezuan ay talagang napakalakas kaya ito ay kainahinala,
ngunit ito ay hindi sa antas ng isang reincarnator. Ang mga reincarnator ay hindi simpleng tao. Kunin si Mo Xiaoyi bilang halimbawa. Si Mo Xiaoyi ay nasa ikapitong antas lamang ng Manifestation Realm, ngunit nagawa niyang pumatay ng isang Nether Passage Realm martial artist. Ito ay 3 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Gayun din, dahil sa kanyang mababang antas ng paglilinang, hindi niya nagamit ang maraming bagay. Para kay Yezua na matalo siya sa isang retreat ay isa ng napakagandang resulta ng labanan. Talagang tinatago ng brat na ito ang kanyang lakas. Isa pa, mayroon pa siyang lakas na matitira. Ang kanyang tunay na galing sa pakikipaglaban ay malamang na nasa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Ang Panginoon ng Heavenly Thunder Hall, si Ling Xinglong, ay nag-isip sa kanyang sarili. Sa ngayon, nakapasa na si Yezua ng 3 round. Sa gitna ng 10 pwesto, mayroon siyang upuan. Imposible. Ang Jiaolai na iyon na pinalayas ni Yezuan mula sa arena ay gumapang pataas mula sa lupa, itinuro si Yezuan na hindi makapaniwala. Sumulyap si Yezuan sa kanya, ipinakita sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya. Ang pagkatalo ay hindi tunay na pagkatalo. Ang mga hindi umamin lang ang totoong pagkatalo. Hindi niya titigilan ang gayong tao ng pangalawang tingin. Kuya, ipagiganti mo ako. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Jiaolai mula sa kanyang likuran, na sinundan ng pag-ungol ng hangin. Ano? Sa loob ng saklaw ng Eye of Perception ni Yezuan, may kumilos laban sa kanya. Ang posisyon na ito, pag-aari ng Jiao Chong na iyon. Tumigil ka. Ang mga nasa Profound Water Thunderworm Clan ay nagmamadaling umungol. Anong biro? Kasama ang Lord of the Heavenly Thunder Hall, talagang nang-ahas si Jiao Chong na saktan siya. Ito ay hindi pagmamataas, ngunit katangahan. Gayunpaman, masyadong mabilis kumilos si Jiao Chong na kahit si Elderling Qiang ay hindi nakapag-react sa oras. Nag-react ang Lord of the Heavenly Thunder Hall. Sa kanyang lakas, matatanggap niya ang suntok na ito ni Jiao Chong. Gayunpaman, hindi niya ginawa dahil gusto niyang makita ang tunay na lakas ni Yezuan. Sa sandaling ito, hindi man lang lumingon si Yezuan habang diretso niyang pinag-condense ang kanyang tunay na chi at ang kapangyarihan ng lahat ng manifestasyon. Heaven Shock ang armor, maluwalhating golden armor, thunder rumbling armor. Sa 3 mahusay na depensa sa kanya, si Yezuan ay hindi papatayin ng ganoon kadali. Bang! Ang suntok na iyon ni Jiao Chong ay direktang damapo sa likod ni Yezuan, direktang nagpakalat sa Thunder Rumbling Armor pati na rin sa pagkabasag ng armor kung saan si Wei Zhenchen ay nag-transform. Gayunpaman, sa oras na mapunta ito sa Glorious Golden Armor, wala nang masyadong puwersa sa likod nito dahil pinalipad lang nito si Yezuan ng kaunti. Papa, pinatatag ni Yezuan ang sarili bago nagpanggap na bumulwak ng isang subaw ng dugo, biglang lumingon at galit na tumingin kay Jiao Chong. Bakit ka naglunsad ng palihim na pag-atake sa akin? Galit na umuungal si Yezuan. Biglang-bigla ang eksenang ito kaya nataranta ang lahat ng naruroon. Ang Blackwater Thunderworm Clan na ito ay talagang mayabang sa ganoong lawak, naglunsad ng palihim na pag-atake sa isang pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall sa harap mismo ng Lord of the Heavenly Thunder Hall. Ang pinakamahalaga, ang palihim na pag-atake ng ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage na si Jiao Chong ay talagang nablock ng unang antas ng yugto ng Nether Passage na si Yezuan. Imposible ito. Ang orihinal na akala ni Jiaolai ay siguradong patay na si Yezuan, ngunit ngayon, nang makitang hindi lamang si Yezuan ang hindi patay, nagawa pa niyang tumalikod at galit na sawayin si Jiao Chong, itong Jiaolai na ito ay ganap na hindi nakapagsalita. Ang mga eksperto ng Blackwater Thunderworm Clan ay natigilan saglit bago sila nagmamadaling bumaril patungo kay Jiao Chong. Kahit na ipagpatuloy ni Jiao Chong ang pag-atake ngayon, mapipigilan nila siya. Gayunpaman, ang naunang welga na iyon ay hindi maaaring kunin bilang hindi kailanman nangyari. Talagang may kakayahan siya. Ang Lord of the Heavenly Thunder Hall, si Ling Xinglong, ay nag-isip sa sarili bago galit na tumingin kay Jiao Chong. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na talagang maglunsad ng palihim na pag-atake sa harapan ko? Patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo ako. Nang makitang nasugatan ang kanyang nakababatang kapatid, walang kamalay-malay na kumilos si Jiao Chong. Kabanata 1159. Hindi malay, kung hindi dahil may kakayahan si Yezuan,
hindi ba siya namatay sa suntok na iyon? Galit na pinandilatan ni Ling Xinglong ang matandang ito na may kulay abong damit. Ito, natigilan ang matandang nakaabo na nakadamit sa mga salitang ito. Masasabi niyang kanina pa gustong patayin ni Zhao Chong si Ye Zuan. Kung walang kakayahan si Ye Zuan, maaaring napatay na siya. Mayroong ilang mga eksperto na naruroon, at masasabi nilang lahat. Ano ang dapat nilang gawin ngayon? Ako ay mananagot para sa aking sariling mga aksyon. Ngayon, biglang umungal si Zhao Chong. Ang mga salitang ito ay natakot sa matanda na may kulay abo na damit habang nagmamadaling iminulat niya ang kanyang mga mata, galit na umuungal sa mahinang boses, manahimik ka. Ang Zhao Chong na ito ay isang taong maingat na inarugan ng Blackwater Thunderflood Dragon, at anak din ng Blackwater Thunderflood Dragon family's head. Ngayong naglunsad na siya ng palihim na pag-atake kay Ye Zuan, kung ang Hall Lord ng Heavenly Thunder Hall ay nagalit at pinagbawalan si Zhao Chong na pumasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds, iyon ay isang malaking kawalan. Sa kasalukuyan, ang matanda na may kulay abo na damit ay nagmumura kay Zhao Chong ng galit din sa loob ng kanyang puso. 100 taong gulang na, hindi pa rin makontrol. Ang iyong Heavenly Thunder Hall ba ay ang Zhao family? Mabuti, pananagutan mo ang iyong mga aksyon. Mayroon kang lakas ng loob. Ang hall ng Heavenly Thunder Hall ay nagliwanag ang mga mata ni Lord Ling Xinglong. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng dahilan para parusahan itong Zhao Chong. Ngunit sa sandaling ito lamang, Hall Lord, ito ang kasalanan ng aming Blackwater Thunderflood Dragon family. Mangyaring maawa ka, handa kaming magbayad, nagmamadaling sabi ng matanda na nakaabo ang damit. Compensate, sa tingin mo, bago pa matapos magsalita ang hall ng Heavenly Thunder Hall na si Lord Ling Xinglong, isa pang boses ang umalangaw-ngaw. Fine, compensate. Ang boses na ito ay pumasok sa pandinig ng lahat. Habang nakatingin sila sa pinanggalingan ng boses, natuklasan nila na si Ye Zuan ang nagsalita. Tama, we are willing to compensate. Little brother, we were in wrong in this matter. Magkano ang gusto mo? Nang makitang bumuti na ang sitwasyon, nagmamadaling sinabi ng matanda na may kulay abo na damit. 2,000 inner demon pills. Direktang sabi ni Ye Zuan. Kaunting dugo lang ang nailabas niya, at gawa lang iyon. Ngayong gumaling na ang kanyang panloob na pinsala, sapat na ang 2,000 inner demon pills. Gayunpaman, ang paghakbang niya pasulong ay naging dahilan upang medyo nataranta ang Hall Lord ng Heavenly Thunder Hall na si Ling Xinglong. Talagang money grubber ang brat na ito. Ngayong nandito ako para itaguyod ang hustisya para sa kanya, natakot talaga siya. Nakataas ang kilay ni Ling Xinglong. Naisip niya na ayaw ni Ye Zuan na pukawin ang pamilyang Xuanshui Lightning Zhao, kaya pinili niyang magkompromiso. Gayunpaman, hindi niya alam na sadyang hindi lumaban si Ye Zuan dahil sa kabayarang ito. Ang 2,000 inner demon pills ay sapat na para makapasok si Ye Zuan sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Hanggat nakapasok siya sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm, ang mga benepisyo sa oras na iyon ay hindi kasing simple ng 2,000 inner demon pills. Gago ba ang batang? Ito, he actually chose to compromise. Now that the Hallmaster is clearly standing for him, actually takot na siya. Hindi ko talaga maintindihan. Tama na, nataranta ang mga tao sa paligid. 2,000 inner demon pills. Nang marinig ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang numerong ito, bulong niya sa sarili at agad na nagpakita ng ngiti. Ang 2,000 inner demon pills ay wala sa kanya. Hanggat kaya niyang protektahan si Zhao Chong, kahit 5,000 o 10,000 inner demon pills ay sulit. Kaagad, ang matandang nakasuot ng kulay abo na lalaki ay kumuha ng 2,000 inner demon pills bago ito ihagis kay Ye Zuan. Habang umiinom si Ye Zuan ng inner demon pills, lumabas ang liwanag mula sa kanyang mga mata. Hanggat nakapasok siya sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm, magagawa niyang durugan hanggang kamatayan ang Zhao Chong na ito gamit ang isang kamay. 2,000 inner demon pills have already given to you. This matter can be considered settled. Binigyang diin ng matandang nakasuot ng kulay abo na damit habang sinusulyapan niya ang Heavenly Thunder Hall Master. Sige, hayaan na natin. Bahagyang ngumiti si Ye Zuan. Ang kanyang layunin ay nakamit. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Heavenly Thunder Hall Master na si Ling Xinglong ay biglang nagsalita.
maaaring maligtas ang sentensya ng kamatayan ni Zhao Chong, ngunit hindi siya makakatakas sa parusa. Noong una ay gusto kong higpitan si Zhao Chong sa pagpasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds. Ngayon, ang iyong Xuanshui Lightning Zhao family ay dapat na alisin ang isa sa iyong mga tao. Nang tambangan ni Zhao Chong si Yezuan, ang dalawa pa ay nakakuha rin ng tagumpay, kaya ang Xuanshui Lightning Zhao ay nakakuha ng 3 pwesto. Ngayon, ang isa ay kailangang alisin. Ito, medyo nabagabag ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Naunawaan niya na ito ang galit ni Ling Xinglong. Wala siyang choice kundi sumunod. Buti na lang, isang tao lang ang inaalis nito. Siya ang may huling say. Sa karamihan, makakabalik na lang siya sa susunod na taon. Sige, Zhao Yu, bumalik ka sa susunod na taon. Sa wakas ay damapo sa isang tao ang tingin ng matandang nakasuot ng kulay abo. Oo, ang Xuanshui Lightning Zhao na kabataang ito na tinatawag na Zhao Yu ay tumango. Alam niyang siya ang naging scapegoat ni Zhao Chong. Gayunpaman, si Zhao Chong ay ang young master ng Xuanshui Lightning Zhao family. Pagbalik niya, babayaran pa rin siya. Ito ay 1 taon lamang, kaya niyang maghintay. Ngayon, 2 pwesto na lang ang natitira para sa Xuanshui Lightning Zhao. Dahil ganoon nga, hayaan na natin. Minsan lang, malamig na bamantong hininga si Ling Xinglong. Noong una, gusto niyang pagbawalan si Zhao Chong na pumasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds. Gayunpaman, sa pag-aakalang kung hihigpitan si Zhao Chong, tiyak na darating ang pamilyang Xuanshui Lightning Zhao para manggulo, nagpasya siyang iwan na lang iyon. Gayunpaman, nakita niya ang tusong ekspresyon sa mukha ni Yezuan matapos makuha ang 2,000 inner demon pills na iyon. Ang batang ito ay talagang hindi 1 taong takot sa gulo. Napaisip si Ling Xinglong sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa kabuuan, ang bagay na ito ay maaaring ituring na natapos na. Na hindi inaasahan ni Zhao Lai na tataas ang mga bagay sa puntong ito. Medyo nagsisi siya na muntik na niyang masira ang kinabukasan ni Zhao Chong. Kung talagang nawala ng kontrol ang bagay na ito, tiyak na mahahagupit siya hanggang mamatay. Si Zhao Chong ay maingat na inalagaan ng pamilyang Xuanshui Lightning Zhao. Matapos makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds at tiisin ang mga pag-atake ng makalangit na kidlat, maaari siyang mag-transform mula sa isang Xuanshui Lightning Zhao tungo sa isang dragon. Sa oras na iyon, si Zhao Chong ay maaaring ituring na tumaas sa langit. Sige, napili na ang 9 na pwesto para sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds. Lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay. Bukas, papasok ka sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds kasama ang team ng Ling family ko. Nang makitang natapos na ang pagsusulit, malakas na inihayag ni Ling Xinglong. Maya-maya, sunod-sunod na umalis ang mga tao sa exam arena. Yezuan, napakagaling mo. Talagang hinaranggan mo ang pag-atake ni Zhao Chong. Matapos makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds, ang iyong katawan at kaluluwa ay tatanggap ng binyag ng makalangit na kidlat. Tinatansya ko na makakalusot ka sa 2nd antas ng Nether Passage Realm sa lalong madaling panahon. Agad na umakyat si Ling Xiao at gulat na sinabi. Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Yezuan sa kanyang puso. Kung wala ang binyag ng makalangit na kidlat, maaari siyang agad na makapasok sa 2nd antas ng Nether Passage Realm. Gayunpaman, sa napakaraming mga eksperto sa paligid, kung siya ay biglaang makalusot, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kaya naman, naramdaman niyang mas mabuting bumalik muna. Sa anumang kaso, nakuha na niya ang gusto niya, kaya't maaari siyang makalusot kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, sina Zhao Chong at Zhao Lai ay tumingin din sa kanyang likuran na may sama ng loob. Kuya, paano naging malakas ang batang ito? Walang gana na sabi ni Zhao Lai. Magandang bagay ang espada ng batang ito, ungol ni Zhao Chong. Pakiramdam niya ay ang Sky-Shaking Sword ni Yezuan na maaaring mag-transform sa libu-libong anyo na nagpo-protekta kay Yezuan. Kung hindi, ang pag-asa lamang sa Thunder Armor at Brilliant Golden Armor ay hindi na makakapigil sa suntok niyang iyon. Kuya, hahayaan na lang ba natin ang bagay na ito ng ganito? I am unwilling. Dapat ay pumasok na ako sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds ngayong taon. Kabanata 1160, sa orihinal, tiyak na makakakuha ng slot si Zhao Lai.
Gayunpaman, itong si Yezuan ay lumitaw nang wala saan, pinalayas siya sa nangungunang 10. Nangangahulugan ito na kailangan niyang maghintay ng 1 taon bago siya makapasok. Bagamat ito ay hindi gaanong mahalaga sa lahing demon, saan nila ilalabas ang kanilang galit? No rush. We are only competing for a slot into the Heavenly Thunder Forbidden Grounds now. It doesn't mean na hindi na siya makakatagpo ng panganib doon. As long as we enter the Heavenly Thunder Forbidden Grounds, I will be able to transform into my true form. At that time, I will be able to casually crush him to death. Si Zhao Chong ay may hindi pagsang-ayon sa kanyang mukha. Habang siya ang umambas kay Yezuan kanina, pinalayas ni Yezuan si Zhao Lai. Ang sama ng loob na ito ay hindi maaaring iwanang walang paghihiganti. Nang matapos ang kompetisyon para sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds, bumalik si Yezuan sa kanyang tinutuluyan. Ang pagpasok sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage ay nangangailangan lamang ng humigit kumulang 1,000 Inner Devil Pills. Gayunpaman, pumunta pa rin si Yezuan sa Artifact Forging Hall ng Heavenly Thunder Hall. Ipinagpalit ang lahat ng 2,000 Inner Devil Pills para sa mga forging na materyales. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. 2 system notification ang magkasunod na umalangaw. Matapos makalusot, ang lakas ni Yezuan ay tumaas. Kumpiyansa siya na kaya niyang talunin ang Zhao Chong na iyon, kahit na magbago ang huli sa kanyang tunay na anyo. Sa katunayan, maaaring isa laban sa 3. Sabay-sabay na nakikipaglaban kina Zhao Chong, Gu Han at Shu Liang, 3 magagaling na henyo sa ikatlong antas ng yugto ng Nether Passage. Papasok tayo sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds bukas. Nabalitaan ko na mayroong ilang uri ng kidlat na Heavenly Connection Beasts doon, iyon ay Thunder Beast. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ito ay isang bagay na sinabi sa kanya ni Ling Xiao kanina. Gayunpaman, sa kanyang lakas, ang pagrampa sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds ay hindi magiging problema. Napakabilis, lumipas ang 1 araw. Nang dumating ang susunod na araw, pumunta si Yezuan upang makipagkita kina Ling Xiao at Ling Yun. Sa pagkakataong ito, ang Ling family ay mayroon ding 10 kakaibang tao na pumapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds. Yezuan, dumating ka na. Naghihintay sa labas ng Heavenly Thunder Hall, nang makitang lumabas si Yezuan, tumawag din si Ling Xiao. Bagamat nakapasok na si Yezuan sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm at nakontrol na niya si Ling Xiao, itinuring siya ng huli bilang isang kaibigan, kaya naramdaman niyang pinakamahusay na kalimutan ang tungkol dito. Sa kasalukuyan, medyo marami ng tao ang nagkukumpulan sa labas ng Heavenly Thunder Hall. 16 mula sa Ling family at 9 mula sa iba pang clans ang nagdagdag. Ibig sabihin, 9 mula kay Yezuan, na may kabuoang 25. Ang namumuno sa koponan sa pagkakataong ito ay si Elder Ling Qiang. Ang brat na ito ay nangangahas na maghintay ng napakaraming tao. Namilog ang mga mata ni Zhao Chong. Hindi pinansin ni Yezuan ang nakamamatay na tingin ni Zhao Chong at sinulyapan ang pangkat ng Ling family sa kabilang panig. Ang Ling family ay mayroon ding 3 eksperto sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Ang nangunguna ay tinawag na Ling Mutian, at siya ang nakababatang kapatid ng numero 1 henyo ng Ling family, si Ling Zantian. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang Forbidden Sky Thunder Grounds para makapasok sa ika-4 na antas ng Nether Passage Realm. Habang ang ilan sa kanila ay wala sa araw na iyon, ang usapin ni Yezuan ay kumalat sa buong Heavenly Thunder Hall sa loob ng 1 araw, direktang naging sikat. So ito si Yezuan. Hindi siya gaanong kamukha. Nabalitaan ko na nakatanggap siya ng suntok mula kay Zhao Chong. Sok, ang lakas ni Zhao Chong ay talagang hindi dapat banggitin sa harap ni Brother Mutian. Hindi naman masama iyon. Kung tutuusin, nasa unang antas pa lang siya ng Nether Passage Realm, second level ng Nether Passage Realm. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang iba ay sabay-sabay ding nabigla. Nararamdaman nila na si Yezuan ay talagang nakapasok na sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Paano ito naging posible? Kahapon, si Yezuan ay nasa unang antas pa rin ng Nether Passage Realm, na nakakuha ng pwesto sa Forbidden Sky Thunder Grounds.
Ngayon, si Yezuan ay talagang nakapasok sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Ito ay talagang napakaraming pagkakataon. Yezuan, nakalusot ka. Nang mapansin na may mali, gulat na tanong ni Ling Xiao. Tama, lahat ito ay salamat sa suntok ng senior apprentice brother na si Zhao Chong, ngumiti si Yezuan. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, nakalusot na siya mula sa unang antas ng Nether Passage Realm hanggang sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Ito ay talagang hindi maisip. Ang iyong dating galing sa pakikipaglaban ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa akin. Ngayong nakalusot ka na sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm, pagkatapos ay... Habang nagsasalita si Ling Xiao, bigla siyang tumahimik habang walang kamalay-malay na sumulyap kay Zhao Chong. Nakita niya si Zhao Chong na nakatingin sa kanilang direksyon na may madilim na ekspresyon, ang kanyang tingin ay tila nagsasabing, kahit na nakapasok na ako sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm, maaari pa rin kitang durugan hanggang mamatay sa isang kamay. Sige. Habang hindi pa oras, nandito na lahat. Tara na, inalis ni Elderling Qiang ang kanyang tingin kay Yezuan. Pagkatapos magpadala ng signal patungo sa kalangitan, isang figure ang bumaba mula sa langit. Ito ay isang malaking agila na ang buong katawan ay kumikislap sa liwanag ng kidlat, sapat na malaki upang magdala ng 50 tao. Sige, sumakay na ang lahat sa likod ng Thunderbolt Eagle at maghanda sa pag-alis. Si Elderling Qiang ang unang tumalon papunta sa likod ng Thunderbolt Eagle. Ganoon din ang ginawa ni Yezuan at ng iba pa. Ang Forbidden Sky Thundergrounds na ito ay wala sa loob ng Heavenly Thunder Hall. Sa halip, ito ay nasa ibang lugar. Halos isang araw na paglalakbay ang layo mula sa Heavenly Thunder Hall. Samantala, ang Thunderbolt Eagle na ito ay isang Heavenly Connection Beast na maihahambing sa ikaapat na antas ng Nether Passage Realm Martial Artist. Mangangailangan lamang ng 1 o 2 oras upang maabot ang Forbidden Sky Thundergrounds. Umalis si Yezuan at ang iba pa sa 26. Habang papunta sa Forbidden Sky Thundergrounds, ipinaliwanag ni Elderling Qiang, naniniwala ako na alam na ng lahat na ang Forbidden Sky Thundergrounds ay walang panganib. Mayroon ding ilang Heavenly Connection Beasts. Kung mapatay mo ang mga kidlat na hayop na ito, maaari kang pumunta dito para ipagpalit sila ng Heart Devil Pills. Ang unang antas ng Nether Passage Heavenly Connection Beast ay 100 Heart Devil Pills. Ang pangalawang antas ng Nether Passage Heavenly Connection Beast ay 500 Heart Devil Pills. Ang ikatlong antas ng Nether Passage Heavenly Connection Beast ay 2,500 Heart Devil Pills, at iba pa. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Hindi niya akalain na magkakaroon pa ng ganoong paraan para kumita ng pera. Talagang nakalimutan ni Ling Xiao na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Sa kanyang lakas, ang pagpatay sa ikatlong antas ng Nether Passage Heavenly Connection Beast ay walang problema. Pera lang ito ang bangkay ng ikatlong antas ng Nether Passage Heavenly Connection Beast, kahit nakasama ang Beast Soul, ay hindi pa rin makakaabot ng 2,500 Heart Devil Pills. Ito ay maaaring ituring na isang benepisyo ng Heavenly Thunder Hall. Tumigil sandali si Elderling Qiang bago nagpatuloy. At saka, may ilang mga spot ng kidlat sa loob ng Forbidden Sky Thundergrounds. Ang mga spot ng kidlat na ito ay nagbabago araw-araw. Kailangan mong tumayo sa loob ng mga spot ng kidlat na ito, gamit ang kapangyarihan ng All Manifestations upang gabayan ang makalangit na kidlat. Saka mo lang mapapawi ang lakas ng iyong katawan at kaluluwa. Ayon sa mga nakaraang kalkulasyon ng aking Heavenly Thunder Hall, ang lakas ng katawan at kaluluwa ng isang tao ay magiging mas mababa. Kung ang katawan at kaluluwa ng isang tao ay ayon sa pagkakasunod-sunod sa 6 na bituin at 7 bituin, magagawa nilang gabayan ang 6 na guhit ng makalangit na kidlat upang pasiglahin ang kanilang katawan. Kung ang isa ay nasa 6.5 bituin at 7 bituin, sa halip ay maaari nilang subukan ang 7 guhit ng makalangit na kidlat ayon sa kanilang sariling mga kalagayan. Kailangan lang nilang gamitin ang kapangyarihan ng lahat ng pagpapakita upang labanan ito sandali. Matapos marinig ito, hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ang sarili niyang mga resulta. Habang ang kanyang pangangatawan ay nasa 8 bituin lamang, ito ay dahil siya ay nagtago ng kanyang lakas. Kung talagang sinubukan niya ito, maaabot niya ang 8.5 bituin, at ang kanyang kaluluwa ay nasa 8.5 bituin din.
Sa madaling salita, makakatanggap siya ng hindi bababa sa 8 guhit ng makalangit na kidlat. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa na nakalusot na siya. Kung susubukan niya ito muli, hindi magiging isyu ang 29 na bituin. Sa makatuwid, siya ay garantisadong makakatanggap ng hindi bababa sa 9 na streak ng makalangit na kidlat. Hindi rin niya alam kung gaano kaganda ang pangangatawan at kaluluwa niya matapos siyang madamay ng 9 na guhit ng makalangit na kidlat.